Yo, what's up, schoolmates? Welcome back to another episode kung saan laging trending, fresh at para sa kabataan ng mga usapan. Pero, wait lang. Special tayo today kasi kasama natin ang one of the OG hosts ng schoolmates. Walang iba, kundi ang fresh na fresh pa mula sa Holy Angel University episode. Give it up for Juice Gia! Maraming salamat, James. Grabe talaga yung energy mo. Yes. And sobrang saya talaga na nandito lagi sa Schoolmates. And of course, dito sa Schoolmates, bidang-bida ang mga kabataan dahil ang mga kabataan din naman talaga ang nasa front lines ng pagbabago. Exactly. At speaking of pagbabago today, pag-uusapan natin ang bagong mukha ng pagpoprotesta. Hindi lang tulad ng kamakailang protesta na nangyari sa kalye ng EDSA at Mendiola Plaza, kundi pati na rin sa social media. Tama ka dyan, James. Ito yung tinatawag nating digital activism. Marami kasi nagsasabi na mas mabilis, mas accessible at mas malawak ang abot ng social media protest. Pero sapat na ba ito para masabing tunay na pagkilos o hanggang online lang ba ito? Kasabay niyan, sisilipin din natin ang controversial na issue ng Nepo babies. Ooh. Kung di ka familiar or yung mga schoolmates natin na nanonood, ito yung mga babies or Nepo babies na sumasali lamang or humahalili lamang sa big names nang may instant advantage sa career nila dahil sa connection o power ng pamilya. Dito tayo mapapa. Sana all. Sana all. Diba? Pero dito sa Pilipinas, James, ginagamit kasi ang term na to para i-call out ang mga anak ng mayayamang politiko at contractors. Nako, na todo flex ng mga branded bags, luxury trips at mga sports cars online, di ba? Mga confident pa sila. Oo. Pero habang sila ay nabubuhay, reyna at hari, ang pera raw ay galing daw sa mga proyektong puno ng korupsyon. Tulad na lang nitong, napakainit na usapin ito. Totoo. Itong flood control deals na questionable. Kaya yon, mas lalong nagagalit ang mga tao. Kaya ngayong gabi, makakasama natin ang tatlong Gen Z students na vocal sa kanilang opinyon at aktibo rin online. Let us introduce yourselves, guys. My name is Miguel from ICCT. Yeah. Very natural lang siya. Oo. Next. Hi guys, my name is Ella from STI Balagtas. Yes. I'm Patrick Medina from ICCT. Alright. Okay, so welcome to the show. Yes, Miguel, Ella, and Patrick. Okay, so pag-usapan natin, mag-throwback tayo doon sa pinakaunang issue or campaign na naging vocal kayo online. Ano ba yung, siguro first na may isip ninyo, ano tong pinaka-issue na to? Sa'yo, Miguel. Okay, so first issue, siguro sa akin yung sa vocal sa Facebook sa Soji Bill. Yes. Yun. So para sa akin, ang stance ko naman doon, lahat naman ng gender, so kahit anong gender ka, dapat irespeto. Totoo. Yun. Kasi syempre, yung respeto naman kasi, binibuild up yun . Diba? Irespeto mo ko, irerespeto kita. Yun yung stance ko doon. Soji Bill for Soji you. Bill. And of course, importante rin kasi na lahat din naman kasi ng tao ay saklaw ng Soji. Diba? Yes. Tama. Tama. Yes. Hindi lang siya for one community na LGBTQIA+. It's right. for all. Lalaki, Yun yung babae, common heterosexual misconception or what. kasi. Oo, It's for totoo. everyone. So thank you for that. How about for you, Ella? Sa akin naman po, back sa past administration pa to, but yung freedom of speech, most especially sa journalism, back then kasi I was a UM student, so I planned to become sa broadcasting, ganyan. So parang sa akin yung nagkaroon ng issue yung sa red tagging and all, na-worry ako Kasi paano pa kami makakapag-express ng opinions namin, ganun. Doon na siya nag-start. Malayang pamamahayag para sa lahat. Yun yung pinakaunang issue ni Ella. How about for you, Patrick? Yung sa flood control. Kasi hindi ako vocal in terms of social media until nung nakita ko yun. Kasi hindi lang naman kabataan ang naapektuhan sa ganong klaseng issue, kundi lahat ng tao. At hindi lang naman sa buong Manila, kundi sa buong bansa din. So parang mas nagkaroon ako ng courage na mag-speak out para kahit papaano, may makarinig pa rin kahit papaano.
Grabing bigat talaga ng dinulot ng flood control, no? Kahit ang mga introvert ay nag-ingay social media. Sa At social lumabas din yung iba. Oo, at lumabas at introvert. sumigaw talaga para ilaban. Sino ba naman kasi James ang hindi manggigigil, di ba? Yes. May pondo pa lang naka-allocate tapos sa Totoo. iba ginamit. And knowing na hindi pala mahirap ang Pilipinas, sadyang puno lang tayo ng mga corrupt politicians and corrupt officials. And with that being said, no, sa mga first or mga bago nyo lamang na naibigay na hinaing sa social media, sa tingin nyo, ano ang pinakamalakas na epekto ng social media protest? Nakaka-influence ba ito ng public opinion o nakukulong lang tayo sa echo chambers? Yes, Ella. I think po sa social media, when it comes to social media kasi it's the reach and the convenience of delivery. Kasi one post, one click, madaling ma-reach ng thousands to millions of people. Right. So, yung mga hindi kayang mag-voice out, like sumama sa street protest, nagagawa nila yan through social media eh. So, Totoo. Maganda rin yun, no? Kasi may mga experiences din ako na diba? Siyempre, yung iba malayo para pumunta sa Luneta or sa Mendiola to voice out their advocacy or what. Maganda rin talaga maging platform ang online para kahit papaano, kahit wala ka man sa actual na lugar kung saan ipinaglalaban yung karapatan na iyon, at least na mo voice out mo rin siya sa online platform. Saka important yung social media kasi dito mo magigauge yung ingay, di ba? May ingay ba talaga about this Totoo. particular issue? Pero ang pinaka-importante kung magta-translate ba siya sa labas din. Which is in recent, Right. sa Luneta, sa EDSA and other cities, nakita naman natin siya. Ikaw naman, Mix. Yung paggamit ng mga platforms like social media, nakakatulong talaga siya eh. Kasi syempre, for example, yun nga, may mga tayo. For example, sige, introverts. So, lagi sila nasa bahay lang. Pero gusto nilang yung hinaing nila ay mapakinggan nang hindi masyadong nagsusocial. So, sige, popost ko to sa Facebook, sige. Then, from Facebook or kahit anong SOCMED, pwede sila makatagpo ng mga ibang tao na papareho ng insight na oo, ganyan. Tapos magkakaroon ng support system. Then, from that system, magkakaroon ng community. And that community, pwedeng gumawa ng page. Then, mag-start na sige, ilabas natin to, mag-brainstorming ba tayo kung ano pa yung mga nakikita nating mali sa lipunan na pwede nating paingayin para magkaroon ng mabigyan ng atensyon. Diba? At ma-resolve ba? Ganun. Maganda yung point ni Migs, no? Kasi parang tiningnan niya yung daloy, kumbaga. Magpo-post ka lang, tapos biglang may makakasama kang mga kaparehas ng kaisipan, Ideas, gagawa kayo ng komunidad, tapos pwede na kayo mag-organize, gagawa kayo ng page, mag-organize kayo. So yun yung maganda, di ba? Na hindi lang siya isang salpak na nag-post ka, tapos na. At sabay-sabay niyong may paglalaban yung right na alam ninyo. Correct. Okay. Para sa akin, nakakapagpabago to ng public opinion. Kasi sabi nga kanina na kahit introvert, nagkakaroon na ng chance to speak out. Katulad ko na kahit hindi kami nakakapagprotesta physically, wala kami dun sa Luneta, na may chance kami at meron kaming pwedeng gawin para kahit papaano yung voices namin is ma-heard kahit naman through social media. Sa kahit anong platform man yan, may way kami para maglabas kami ng saloobin namin na kahit kami, mga teenager pa lang kami, may mga ways na kami para kahit paano maglabas kami ng sarili naming opinion sa ganitong klaseng issue sa Pilipinas. With that being said, no, do you think online protests are as powerful as the physical protest? Anyone can answer. Yes, Ella. I think po, when it comes to power, parang hindi siya dapat sineseparate. I think that online protests and street protests are interconnected kasi yung mga rants online, those are the same rants na naririnig natin sa bus, in between traffics. Yun din yung pinoprotesta ng mga tao sa streets eh. So hindi talaga sila like magkahiwalay or you cannot compare the two. Yes. Pero kasing iba, parang binabangga nila na dapat daw nasa kalsada kayo mismo, nasa lansangan kayo mismo. So anong thoughts nyo doon na parang binebelittle nila yung mga online post as to nandun mismo nagpoprotesta sa kalsada? Anyone? Kasi meron tayong term na slacktivism. Slacktivism. Yeah, totoo. Yeah. So, yun yung mga tao na kung saan, nag-share ng post, nagla-like, nagre-react. Pero hindi naman talaga 100 committed dun sa post na yun. Talagang lang sila, parang, ay, trending to. Sige, makikitrend nga ako. Pero syempre,
meron din naman talagang nag-share na talagang sinasang-ayunan niya, talagang, ay, go ko to. Same idea ko to. Ito dapat yung, dapat na ilaban, dapat na ipaglaban. Kasi may ibang ganun. I mean, hindi rin naman natin masisisi na iba dahil trending siya, pinag-uusapan. Sasakay yung iba. Yes. So, anong thoughts mo dito, Patrick, na paano natin masisiguro na hindi lang nakikisabay yung mga kabataan, yung mga netizens natin dahil trending lang siya? Paano natin masusustain, kumbaga? Para ho sa akin, siguro, mas kailangan nating tignan kung ano man yung share natin. Kasi, minsan kasi may mga tao nag-share ng mga either good or bad opinion. So, minsan naghahalo yun eh. So, parang yung mga, kung mag-share ka ng something para lang makiuso or ganun, parang mas maganda muna sanang tingnan mo muna kung ano talaga yung nangyayari sa post na yun at kung ano yung, ano ba talaga yung nandun sa post na yun. Para kahit papaano, pag nag-share ka, hindi masyadong magkakaroon to ng impact, lalo na sa mga tao. Kasi marami pa rin tao na may chance ang magsabi ng kung ano na sa online. So, aralin mo muna. Alalimin mo yung kaalaman mo. And speaking of that, no, sa pagpo-post natin online, kasi parang some of the influencers na alam naman natin na bihira lang bumoses about this, ang mga bumoses pa ng insensitive way. Like for example, may social media influencer na nag-post ng ganito na parang isinisisi sa politician or gobyerno ang kahit anumang kasamaan na nangyari sa buhay niya. Like for example, nagsusuklay siya pero sinisi niya yung gobyerno. Parang insensitive way siya, no? Para kumuha lang ng clout about it. Na parang may other way pa naman na gamitin mo yung platform mo sa mabuting paraan. Lalo pa, knowing our situation, di ba? Sobrang bigat ng mga nangyayari. So, better yet na i-check mo yung privilege mo and also check your platform. Gamitin mo yung platform na yun para mapaghikayat pa ng mga taong para ipaglaban kung anong tama.